Sumali na sa gyerang Israel, Amerika at Iran ang militanteng grupong Houthi. Dahil dyan, panibagong ruta ng mga oil tanker ang posibleng maapektuhan. Narito ang Frontline News Abroad. Walang patid pa rin ang mga pagsabog sa Iran. Sunod-sunod ang dagundong, mapaumaga o gabi man mula sa pag-atake ng Israel. Isa sa tinamaan ng airstrike, ang Iran University of Science and Technology, nadamay rin ang 80 residential area. Ang Amerika naman, pinuntirya ang naval vessels ng Iran. Ayon sa Amerika, naghahanda na sila para sa ground operation sa Iran. Sa mas lumalawak pang girian, mas lumalawak na rin ang mga military operations ng Israel sa Lebanon para sugpuin ang militanteng grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Nadamay dyan ang 2 Lebanese journalist na tinamaan ng airstrike. Sa kabila niyan, nakakuha ng backup ang Iran sa kaalyado rin itong militanteng grupong Houthi mula sa bansang Yemen. Nagpakawala sila ng missile sa Israel. Ayon sa Houthi, patuloy ang gagawin nilang pag-atake, lalo na kung may sumaling bansa para pagtulungan ng Iran. Gaganti rin daw sila sa sino mang gagamit sa Red Sea para sa mga nasabing military operation. Ang Red Sea, gaya ng Strait of Hormuz, ay isa sa mahahalagang maritime corridor para sa kalakalan. Nakadugtong ito sa Suez Canal na isa sa critical shipping route sa buong mundo. 10 to 15% ng global trade ang dumaraan dito. Bukod sa Red Sea, una na rin nagbanta ang Iran na kokontrolin ang Bab el-Mandeb Strait o ang Gate of Tears. Kung titingnan sa mapa, may kalayuan ng Iran sa Bab el-Mandeb Strait. Pero malapit ito sa Yemen na siyang kuta ng militanteng grupong Houthi. Kung pare-parehong tensyonado ang Strait of Hormuz, Red Sea at Bab el-Mandeb Strait, pipilayin nito ang ekonomiya ng mundo dahil ang pinakaapektado ang langis. Samantala, dumating naman na sa Pakistan ang Foreign Minister ng Egypt at Turkey para pag-usapan ang tungkol sa Iran. Nakatakdaring dumalo dyan ang leader ng Saudi Arabia. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na may negosasyon na ang Amerika sa Iran para itigil ang giyera. Pero mariin niyang itinanggi ng Iran. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.